iyang itukod ang 7 sacraments. Yung sinasabi mo, 7 sacraments, ito yun. Ito raw ang mga sakramento. Yung pagpapari ang ugat ng lahat ng katarantaduhan sa Katoliko eh. Bakit ko sinasabing ugat taduhan yan sa Katoliko? Wala namang aral si Kristo sa kanyang mga saserdote, sa kanyang mga ministro na huwag mag-aasawa. Wala naman nun eh. Yun. Wala sa Biblia yun. Mga apostol na mismo may asawa eh. Nagka-record na sa Guinness Book of World Records. Napakataas na binaya dahil sa pang-aabuso sexual ng mga paring Katoliko. Inaamin yan ng Papa. Kaya yung pagpapari na yan, sasabihin mo sakramento. Hindi sakramento yan. Demonyento yan eh. Tandemonyo yan eh. Bawal mag-asawa. Di naman bawal mag-asawa sa Biblia. Niluloko niyo ang mga tao. Okay. Ang topic ay sa 7 sacraments, pero ang sagot ay napunta sa hindi pag-aasawa ng pari. Si San Pablo, bilang isa sa mga pari ng Diyos, ay nagsagawa ng panata ng hindi pag-aasawa upang tularan ng Panginoong Hesus dahil siya rin po ay pari at hindi nag-asawa. Maaring tularan po ng mga pari si Kristo sa pamamagitan ng celibacy. Hindi po yan sa sinasabi ni Eli Soriano at ang pagsunod sa hindi pag-aasawa ay biblical dahil mismo ang sinusunod ay si Kristo. Kaya walang mali po sa paniniwala na ito. Kung hindi kayang gawin ni Eli Soriano, mainam nga na hindi na siya dapat magpari. Kung hindi naman siya pari, dapat hindi na rin siya tumanggap ng abuloy. Kasi ang abuloyan namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Diba? Oo nga, no? Ang simbahang Katoliko po ay naniniwala na ang pagpili ng mga pari na maging celibate o hindi mag-asawa ay isang sagradong tawag na nagmula kay Jesus at naipahayag ng mga apostol. Ang pag-aasawa po ng mga apostol ay hindi nangangahulugan na ang mga pari ay dapat na rin mag-asawa. Again, sa sulat po ni San Pablo na isang apostol, 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 8, sinasabi niya na ang pagiging walang asawa ay isang biyaya mula sa Diyos. Basahin po natin ang kanyang sulat. Nais ko sana na ang lahat ng mga tao ay gaya ko. Take note, gaya niya. Ngunit bawat isa ay may kanyang sariling kaloob mula sa Diyos. Ang isa ay ganito, ang isa ay ganoon. Take note, nais ni San Pablo na gayahin natin siya. At si San Pablo mismo ay hindi nag-asawa. Kaya sinunod lamang natin kung anong sinasabi ni San Pablo. And again, wala pong Kristiyano na magsasabing mali po ang sinasabi ni San Pablo. Ipinahayag po ni San Pablo ng pagiging walang asawa ay isang tawag mula sa Diyos na nagbibigay po ng kalayaan sa mga pari na maglingkod ng buong panahon at walang hadlang. Ang pagpili po ng mga pari na maging celibate o hindi mag-asawa ay nagbibigay sa kanila po ng pagkakataon na maglaan ng buong panahon at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Yan po ang hindi naunawa ni Eli Soriano. Dahil po ang kanilang pagiging celibate ay nagbibigay po sa kanila ng kalayaan na maglingkod ng buong puso, isip at kaluluwa sa mga tao na kanilang pinapangaralan. Ito po ay isang uri ng sakripisyo at pagsunod na nagpapahayag ng kanilang pag-aalay ng sarili para sa Diyos at para sa mga tao. Kagaya rin po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, ang simbahang Katoliko po ay naniniwala na ang pagpili ng mga pari na maging celibate ay isang sagradong tawag na batay sa mga banal na kasulatan at naipahayag ng mga apostol. Ito po ay isang paraan ng pag-aalay ng sarili at paglilingkod ng mga pari ng buong panahon sa Diyos at sa simbahan. So ayan po mga ka-curious, sana po ay nabigyan po ng kalinawan ang isa po sa mga argumento ni Eli Soriano at nabigyan po ng sagot mga katanungan natin kung bakit hindi po nag-aasawa ang mga pari. At tunay po na Katoliko ay naunawaan po ang tinatawag nating vow of celibacy. Kaya mga ka-curious, maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa, maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Again, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami